Muli po tayong mag-aaral at muli nating pag-aaralan itong tunay na pagsamba o pagtitipon. Meron po kasing nakapakinig o napakinggan nila ang aking pagtuturo na sa mga pagtitipon o yung tunay na pagtitipon o pagsamba ay pwede kang maging tagapagturo. Kung ikaw ay tumutugon sa mga pagsamba o pagtitipon, yung tunay ha. Pwede kang maging ministro, pwede kang maging pastor, pwede kang maging tagapagturo. Ito po ang ikinagugulat ng karamihan, lalo na ang Iglesia ni Manalo. Meron po akong ipapakita sa inyo. Ito po ay sa Iglesia ni Manalo. Ang Iglesia ni Manalo po, meron po silang tinatawag na kapilya. Dito po nagsasagawa sila ng pagtitipon. Pero hindi ka pwedeng maging ministro o hindi ka pwedeng maging tagapagturo. Meron silang tinatawag na templo. Hindi ka rin pwedeng maging tagapagturo kahit tumugon ka sa pagsamba o pagtitipon. Meron po silang tinatawag na tabernacle. Ito pong tabernacle ginagamit din po sa pagsamba o pagtitipon. Pero hindi ka pwedeng maging tagapagturo. Kung titingnan mo yung expenses, kanino nang galing itong yung pagpapatayo ng kapilya, pagpapatayo ng templo, tabernacle? Hindi ka naman pala pwedeng maging tagapagturo. Dito po sila, kung gusto mong maging tagapagturo ng kanilang sekta o reliyon, papasok ka sa tinatawag na university. Sa ibang tawag po nila, hindi po university, kundi College of Evangelical Ministry. Pero meron pong tuition fee. Meron pong tinatawag na tuition fee. Hindi ka pwedeng mag-aral dito sa university na kanilang inimbest o inimbest ni Manalo sa magitan ng pera ng mga kaanib. Hindi ka pwedeng mag-aral dito ng libre. At dito lang po sa university nito, dito ka lang pwedeng maging tagapagturo. Kailangan mo pong mag-aral, pero kailangan magbabayad ka. Meron po siyang tinatawag na tuition fee. Para maging maliwanag po sa lahat. Ano man ang pagtugon mo sa kapilya, templo, tabernacle, hindi ka pwedeng maging tagapagturo. Dito lang sa university, dito ka lang pwedeng maging tagapagturo o kikilalanin kung sakaling makakapasa ka sa requirement ng tinatawag nilang church administration, doon ka palang magiging ministro. Ang requirement po ng pagiging ministro, 13 years. At hindi ka rin pwedeng mag-abroad kung hindi ka mag-aaral ng ASPO. Para maintindihan po ninyo, kilalanin po ninyo ang inyong reliyon o sekta. Kasi po yung iba, nagtatatag sila ng mga school. Kaya hinalimbawa ko po ang Iglesia ni Manalo. Ngayon, paano po natin mapapatunayan na yung tunay na Iglesia ni Cristo, tunay na pagtitipon sa loob ng tunay na Iglesia ni Cristo, pwede kang maging tagapagturo? Kailan? Sa pagtitipon lang. Ang babasahin ko po sa inyo, Magandang Balita, Biblia, Unang Korinto, Kapitulo 14, talatang 26 hanggang 28 muna. Pakinggan po ninyo kung anong nakasulat dito. 14, 26 hanggang 28 muna. Ano ngayon ang ibig sabihin ng lahat ng yan, mga kapatid? Sa inyong pagtitipon, ito na po yung terminong pagtitipon.
Uulitin ko po ano po. Ano ngayon ang ibig sabihin ng lahat ng yan, mga kapatid? Sa inyong pagtitipon, may aawit, may magtuturo, may maghahayag ng kalooban ng Diyos, may magsasalita sa iba't ibang wika, at meron namang magpapaliwanag ng mga sinabi nito. Gawin ninyo ang lahat ng yan sa ikaulad ng iglesia. Kung may magsasalita sa ibang wika, sapat na ang 2 o 3, hali-halili sila. At kailangan may magpapaliwanag ng kanilang sinasabi. Ngunit kung walang magpapaliwanag, manahimik na lamang ang bawat isa at makipag-usap ng sarilinan sa Diyos. Ito po ang binasa ko, 26 hanggang 28, unang Korinto, kapitulo 14, sa Magandang Balita Biblia. 26 hanggang 28. Babasahin ko po ngayon ng 29. 29. Magsalita ang 2 o 3 tao na tumanggap ng kaloob na makapagpahayag ng salita ng Diyos at timbangin naman ng iba ang mga sinasabi nila. Sino po ang mangunguna? 2 o 3? Na tumanggap ng kaloob. Yung pong tumanggap ng kaloob, sila ang mangunguna sa tunay na pagsamba o pagtitipon. Ano po yung terminong kaloob? Mas maganda po babasahin natin kung ano yung terminong kaloob. Ganito ang ating matutunghayan, unang Korinto. Mas maganda po sa dating salin, unang Korinto, kapitulo 2, talatang 12, 13. Pakinggan po ninyo kung ano yung terminong kaloob. Ano po? Ngunit ating tinanggap, hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu mula sa Diyos, upang ating mapagkilala ang mga bagay na sa atin ay ibinigay na walang bayad ng Diyos. Na ang mga bagay na ito ay atin namang sinasalita. Hindi ang mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao, kundi sa itinuturo ng Espiritu na iniwawangis natin ang mga bagay na ayon sa Espiritu sa mga panalitang ayon sa Espiritu. Ano po yung kaloob? Ibinigay ng Diyos na walang bayad. Yung tunay na tagapagturo o yung tunay na tagapanguna sa tunay na pagsamba, tumanggap ng kaloob. Anong ibig sabihin po ng kaloob? Sa ibang termino o sa Ingles, ang tawag po diyan ay gifted. Ibinigay ng Diyos na walang bayad. Ibig sabihin, naging tagapagturo sila, tumanggap sila ng karunungan na mula sa Diyos na walang bayad. O naging ministro sila, o naging tagapagturo sila, hindi sila siningil ng tuition fee. Papansinin po ninyo, ikukumpara sa isang iglesia o isang reliyon. Hindi ka pwedeng mag-aral sa pagkaministro kung hindi ka babayad ng tuition fee. Kaya yung tunay na tagapagturo, tumanggap ng kaloob. Ano po yung kaloob? Ibinigay ng Diyos na walang bayad. Letter for letter. Kaya, gifted sa kanila. Hindi sila nag-aral sa isang eskwelahan. Kumbaga, ibinigay ng Diyos na walang bayad. Baka naman po yung karunungan ng Diyos na ibibigay sa labas. Hindi po. Mas maganda po babasahin natin ang Marcos, kapitulo 4, talatang 11, pakinggan po ninyo, ang nagtuturo rito ay si Kristo. At sinabi niya sa kanila, sa inyo ay ipinagkaloob ang makahalam ng hiwaga ng kaharian ng Diyos, datapot sa kanilang nasa labas. Ang lahat ng bagay ay ginagawa sa pagitan ng mga talinghaga. Sa tunay na iglesia, sa tunay na pagtitipon,
batay sa pagtuturo ni Kristo sa inyo ipinagkaloob. Kaya yung mga tunay na tagapagturo, magtuturo sila ngayon. Magtuturo sila. Eh baka naman sa kanilang pagtuturo, sisingil sila ng bayan. Mas maganda po, babasahin natin, ang ikalawang Korinto, yung tunay na tagapagturo, ano po? Dahil binigyan siya ng karunungan na walang bayad. Ibig sabihin, kaloob, gifted. Ikukumpara natin sa iba't ibang reliyon, lalo na sa Iglesia ni Manalo. Hindi po magkatulad. Mas maganda po babasahin natin, baka yung tunay na tagapagturo na singil ng tuition fee. Ikalawang Korinto, Kapitulo 11, talatang 7. Ipinangaral ko sa inyo ang mabuting balita. Ngunit, hindi ako humingi ng kabayaran. Ako'y nagpakaaba upang mataas kayo. Masasabi bang kasalanan ko ito? Kahit saan makarating ang tunay na tagapagturo, hindi po siya sisingil ng tuition fee o bayad. Bakit po hindi siya sisingil ng tuition fee o bayad? Mas maganda po babasahin natin. Dito sa magandang balita, bigyan na rin po. Mateo, aklat po ng Mateo Kapitulo 10, talatang 8. Ganito po ang pagtuturo. 10:8. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ng mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketongin at palayasin ng mga demonyo. Lamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Ang tunay na tagapagturo, gifted. Ano po yung gifted? Ibinigay sa kanya. Ipinaunawa ng Diyos sa kanya ang mga salita niya. Libre. Wala pong bayad. Kaya yung tunay na tagapagturo, kahit saan sa makarating, magtuturo siya ng libre. Hindi siya sisingin ng tuition fee. Bakit? May pasya ang Diyos o may turo ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Yamang tumanggap kayo na walang bayad. Magbigay kayo na walang bayad. Bakit hindi magawang magpaupa? Ang tunay na tagapagturo. Ganito pong ating matutunghayan. Aklat po ng Juan, Kapitulo 10, talatang 12-13, pakinggan po ninyo kung anong pagtuturo ni Kristo. Bakit hindi po sila nasingil ng tuition fee? O bakit hindi sila nagpapaupa sa kanilang pagtuturo? Ang upahan ay tumatakas kapag nakikitang dumarating ang asong gubat. Iniiwan niyang mga tupa. Palibas ay hindi siya pastol at hindi kanyang mga tupa. Kaya't sinisila ng asong gubat ang mga ito at pinangangalat. Tumatakas siya. Palibas ay upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Bakit hindi magawa ng tunay na tagapagturo na magpaupa? Ipinakilala na nga ni Kristo na hindi tunay na tagapagturo ang nagpapaupa. Kaya kilalanin po ninyo ang inyong mga tagapagturo. Pwede ka ba niyang turuan para maging tagapagturo na walang bayad? Dito ko naalala, alam niyo po ang isa sa mga dahilan kung bakit tumalikod ang bayang Israel. Ang isang dahilan, mas maganda po babasahin natin. Aklat po ng Mikas, Kapitulo 3, talatang 11. Pasinin po ninyo kung anong ginawa ng mga saserdote ng bayang Israel. Kung bakit tumalikod sila sa harap ng Diyos.
Mikas, Kapitulo 3, talatang 11. Ang mga pangulo niya'y nagsisihatol dahil sa suhol, at ang mga saserdote niya'y nangagtuturo dahil sa upa. Ano po yung upa? Bayad. Ano po yung bayad? Tuition fee sa terminong Ingles. At ang mga propeta ay nangunghula dahil sa salapi, gayon may sila'y sasandal sa Panginoon at magsasabi, hindi baga ang Panginoon ay nasa gitna natin? Walang kasamahan darating sa akin. Nagawa po ng bayang Israel o yung mga saserdote, hindi sila makapagturo kung walang upa. Kaya sa iglesia ni Manalo, hindi kanila pwedeng turuan para maging tagapagturo kung walang tuition fee. Bakit meron pong tuition fee? Kasi nagtayo sila from voluntary contribution ng mga kaanib ng isang university o school. Yung mismong kinunan ng abuloy para matayo ang eskwelahan, hindi nila pwedeng turuan ng libre. Babayad sila. Pero hindi po nila itinuturo sa labas ng kanilang sekta o reliyon. Patuloy nilang itinatago na ang pag-aaral sa pagkaministro sa kanila ay may bayad o may tuition fee. Kaya walang magtuturo mula kay Manalo at sa kanyang mga ministro na magsasabi sa labas ng kanilang sekta o may bayad ang pag-aaral sa pagkaministro. Well, anong ginagawa natin? Inilalantad natin o inilalantad ko para magkaroon ng kaalaman o karunungan ang iba't ibang sekta kung paano pupunahin ang isang sekta katulad ng Iglesia ni Manalo. Tuloy po natin ang pagtuturo para maintindihan po ninyo itong nasa unang Korinto, Kapitulo 14, talatang 29. Pasinin po ninyo, ito po'y tungkol sa pagtitipon. Ipinaliwanag ko lang kung ano po yung kaloob. Ganito ang ating matutunghayan. 29. Magsalita ang 2 o 3 tao na tumanggap ng kaloob na makapagpahayag ng salita ng Diyos at timbangin naman ng iba ang mga sinasabi nila. Mangunguna po yung 2 na tumanggap ng kaloob. 2 o 3. Ano po ang gagawin ng mga nakaupo o yung nakikinig? Timbangin. Ano po ang ibang termino ng timbangin? Mas maganda babasahin natin sa dating salin. Sa unang Korinto, para maintindihan po ninyo kung ano yung timbangin. Biglang sasagot sa atin, unang Korinto 14:29. Para maging maliwanag po. Unang Korinto 14:29. At ang 2 o 3 sa mga propeta ay magsipagsalita at ang iba ay mangagsiyasat. Ano po ang ibang termino po nung timbangin magsiyasat? Ibang termino po, suriin yung itinuturo ng 2 o 3. Tuloy po natin ang basa kasi po ang 29 hindi po itinuturo lalo na sa Iglesia ni Manalo. Bakit? Kasi po hindi po kaloob sa kanila ang pagmiministro dahil may bayad. Kaya ang unang Korinto 14:29 hindi na po binabasa. Hindi po nila binabasa. Hindi po nila itinuturo sa mga kaanib. Dahil hindi na po kaloob. Bakit po natin nasasabing hindi na kaloob, may bayad eh? Hindi na gifted sa kanila ang pagmiministro. Kaya hindi na po nila itinuturo ang unang Korinto 14:29. Ulitin po natin, babasahin ng 29:30. Magsalita ang 2
o 3 tao na tumanggap ng kaloob na makapagpahayag ng salita ng Diyos at timbangin naman ang iba, ang mga sinasabi nila. At kung ang isa sa mga nakaupo rooy, eto na, yung karapatan ng nakaupo. Kasi po, sa isinasagawa nilang pagsamba, ang mga nakaupo, inihingan lang nila ng abuloy. Inihingan lang nila ng abuloy. Nagsa-sound trip lang sila. Ano yung sound trip? Nakikinig lang sila. Pero wala silang karapatan na magsalita o magturo. Hindi nila pwedeng turuan yung kanilang tagapagturo. Bakit? Hindi po kasi binabasa yung 29:30. Pati na po yung 31. Ulitin natin. Mas maganda po ulitin kung 29:30. Magsalita ang 2 o 3 tao na tumanggap ng kaloob na makapagpahayag ng salita ng Diyos. At timbangin naman ng iba ang mga sinasabi nila. At kung ang isa sa mga nakaupo ro'y tumanggap ng pahayag mula sa Diyos, tumigil naman ang nagsasalita. Dito po, pangunahan ng 2 o 3. Pero kapag kayong nakaupo, tumanggap ng pahayag mula sa Diyos, magsasalita siya, titigil yung 2 o 3. Ibig sabihin, meron siyang karapatan na magsalita. Paano po? Sasabihin niya, kapatid, halimbawa, ang 29:30 hindi mo binabasa. Ang may karapatan palang magsalita, yung tumanggap ng kaloob. Ikaw bilang ministro namin, hindi na kaloob, nagbayad ka. Di sa makatwid ang gagawin nating pagsamba o pagtitipon, hindi tunay. Bakit? Ipinakikilala ni Kristo sa 1 Kapitulo 10, talatang 12-13, ang upahan hindi tunay. Paano po? Kaya hindi nila binibigyan ng karapatan magsalita yung mga tumutugon sa pagtitipon ng pagsamba. Bakit? Teka muna. Kaya nagtataka yung karamihan. Nagtataka yung karamihan lalo na sa ating ginagawang pagtuturo. Bakit ngayon lang daw nila napapakinggan ang mga talatang ito? 1 Korinto Kapitulo 14, 29, 30, 31. Ito na po. Kung itutuloy pa natin ng 31, lalong hindi po babasahin ng iglesia, ni Manalo. Sapagkat kayong lahat ay maaaring isa-isang magpahayag ng salita ng Diyos upang matuto ang lahat at mapalakas ang loob nila. Kaya hindi mo na kailangan pang magtayo ng eskwelahan. Sa pagtitipon lang. Ang pagtitipon po pwedeng gawin sa bahay. Pwedeng gawin. Halimbawa, si Manalo, si Perchue Manalo, nagkulong lang ng 3 days, 3 nights. Paglabas niya, ministro na. Yung mga ministro niya, pabasahan mo ng talata ng Biblia, ayaw. Bakit po gano'n? Kasi nandadaya lang sila. Alam niyo po, sa pagtitipon, kaya sinasabing ito po, basahin niyo lang. Dapat magkaroon po kayo ng karapatan na magturo sa inyong kinikilalang tagapagturo. Sa panahon ng pagsamba o pagtitipon. Kasi po, kinakatwiran ng karamihan, lalo na ang iglesia ni Manalo. Kaya, meron silang Biblia, pero nasa bahay. Bakit hindi po kayo magdala ng Biblia sa panahon ng pagsamba o pagtitipon? Kasi po, maraming pagtitipon o maraming sektang ng reliyon nagdadala sila ng Biblia. Pero nadadaya pa. Lalo na po yung walang Bibliang dala, di lalo po madadaya. Kung ano po ang gusto nilang basahin, yun lang ang babasahin ng tagapagturo mo. Tulad nito, 29, 30, 31. Kaya sa
isang reliyon, halimbawa sa Iglesia ni Manalo, ang pwede lang magturo yung mga ministro. Alam niyo po, pagdating kasi sa Biblia, paano mo matuturuan yung anak mo kung wala kang Biblia? At saka hindi ka binibigyan ng karapatan na magturo. Kasi ang binibigyan lang nilang karapatan magturo yung nag-aral dito sa university. Sa Iglesia ni Manalo, ganun. Mas maganda po babasahin natin ang Efeso, Kapitulo 6, talatang 4, pakinggan po ninyo kung anong nakasulat dito. Efeso, Kapitulo 4, kasi ang pagkakakilala nila, ang may karapatan lang magturo yung ministro. Babasahin ko sa inyo 6:4. At kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahit sa galit ang inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Eh kung wala kang karapatan magturo, wala kang Biblia, at hindi ka binibigyan ng inyong reliyon na magturo bilang ama, eh paano matuturuan yung mga anak mo? Yun na nga lang pagsamba o pagtitipon eh. Alam niyo po, kumisan, tinatakot ang mga kaanib ng Iglesia ni Manalo. Ano po ang pananakot nila? Para hindi po iwanan yung pagsamba o pagtitipon. Kumisan, sinasabihan pa yung mga kaanib, huwag kayong pupunta sa mga lugar na walang pagsamba. Eh paano sila lumagana? Eh yung ministro hindi naman pupunta dun sa mga lugar na walang iglesia. Kaya nakakapunta dahil nagre-request na yung mga miyembro. Kasi nagtatatag sila ng tinatawag na committee prayer. Kaya hindi nakarating ang ministro doon na walang miyembro. Nakarating yun. Ang isang ministro ni Manalo, meron nang magpapakain sa kanya. Meron nang magbibigay ng kotse. Meron nang magbibigay ng bahay sa kanya. Ibig sabihin, ang ipinalalaganap nila ay yung pangungulekta lang. Hindi sila nagtuturo. Hindi nila itinuturo yung tunay na pagsamba o pagtitipon. Kaya lagi pa nilang tinatakot eh. Ganito ang ating matutunghayan, aklat po ng Hebreo, Kapitulo 10, paborito po ng Iglesia ni Manalo to. Itong babasahin ko, paborito nila to. Hebreo Kapitulo 10, talatang 25. Na huwag nating pabayaan ng ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba. Kung ito po yung hindi nila ini-emphasize eh. Kaya hindi po nila ini-emphasize, kaya hindi po nila natututunan. Ulitin ko po, huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mga aralan sa isa't isa. Ulitin ko po yung terminong mga aralan sa isa't isa. E paano mo matuturuan yung tagapagturo mo? Kung hindi ka binibigyan ng karapatan na magsalita sa panahon ng pagsamba. Mas maganda basahin ko muna itong ng buo. Huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa. At lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Yung pong terminong mag-aralan, mag-turuan. E paano mo, bakit hindi ka binibigyan ng karapatan na magturo sa kinikilala mong tagapagturo? Kaya kung ano lang ang gusto niyang ituro, yun na ang ituturo niya. Halimbawa, binasa niya yung unang Korinto, Kapitulo 14, talatang 26 hanggang 28. E paano mo malalaman yung 29? 30, 31. Magandang balita Biblia. Kailan mo malalaman? Ibig sabihin, hindi niya ituturo yun. Bakit hindi niya ituturo? Kasi nagbayad siya. Hindi siya naging ministro kung hindi siya nagbayad. Meron pong tinatawag na tuition fee. Nagtatag
po sila ng university. Sasabihin ba, mga kapatid hindi na po kaloob ang pagmiministro sa aming reliyon, sekta o sa ating sekta. Kaya ang ginagawa nila, hindi nila binabasa yung 29, 30, 31. Kasi hindi ka binibigyan ng karapatan. Sa panahon lang pala ng pagtitipon, pwedeng gawin sa bahay, pwede kang maging ministro. Bakit kailangan mo pang magtayo ng eskwelahan? Wala naman palang silbi yan. Bakit hindi niyo po subukan ng mga tagapagturo ninyo? Halimbawa, nag-aral siya sa isang university o college of evangelical ministry, kung babasahin niya yung 29, 30, 31. Kung papansinin mo yung Hebreo, Kapitulo 10, talatang 25, yung termino mga aralan sa isa't isa, bakit hindi ka binibigyan ng karapatan na magsalita sa kinikilala mong tagapagturo? Kapatid, hindi na pala kaloob ang pagmiministro. Wala kang karapatan na magturo sa amin. Ano po ngayon ang ipinalalaganap nila? Hindi po salita ng Diyos. Ang ipinalalaganap nila, pangungulekta lang ng abuloy. Sinasangkalo ng Biblia para makapangulekta lang ng abuloy. Di po ba ang utos ng Diyos, kung babasahin natin sa Marcos Kapitulo 16, talatang 15, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan. Ipangaral sa buong sanlibutan ng Ebanghelyo. Hindi po, nakakapagtayo po kami ng mga kapilya walang alam sa Biblia yung mga miyembro. Kumbaga, si Manalo, ang ginagawa po nila, nangungulekta sila ng abuloy para magkaroon ng investment yung tagapagtatag ng reliyon o sekta o yung mga nangunguna ng sekta para magkaroon ng yaman. Ini-invest nila ng kapilya. Ini-invest nila ng kapilya. Ano pong silbi ng kapilya? Kay Manalo, halimbawa kay Manalo, malaking investment yan. Malaking pera sa kanya. Pero yung pagsamba, may silbi po ba? Wala. Bakit? Hindi ka tinuturuan ng totoo Kulang ang turo. Kumbaga, nadadagdagan yung pangungulekta ng abuloy, pero hindi ka tinuturuan ng salita ng Diyos ng kumpleto. Kumbaga, sila po kasi ay magpapaunwaring ministro ng katwiran. Ang gagamitin nila, Biblia, para makapangulekta lang ng abuloy, para magkaroon ng pag-aari. Kakain sila, magkakaroon pa sila ng mga pag-aari katulad ng kapilya, pero wala pong silbi. Wala pong silbi ang mga kapilya nila. Dahil hindi ka nila tuturo ng katotohanan, yung buong katotohanan. Nababasa ba nila na? Kaya nga ako pa ang tinuturo, ako pa ang tinatanong ng mga kaanib. Sa inyong pagtuturo, bakit pwede kang maging tagapagturo sa pagtitipon lang? Kasi nga, hindi po binabasa ang unang Korinto, Kapitulo 14, talatang 29, 30, 31. Bakit hindi po nila hindi nakaloob Pagka sinabi natin hindi nakaloob, may bayad po kasi ang pag-aaral sa pagkaministro. Kaya hindi sila binibigyan ng karapatan na magsalita. Kaya sinasabi ko po, sa tunay na pagtitipon, ang pagtitipon po pwedeng gawin sa bahay. Sa pagtitipon nyo sa bahay, pwede kang maging ministro. Ito po, university na Pabasaan mo ng talata, ayaw. Tinuturuan siya rito, hindi siya matututo. Tinuturuan siya rito, hindi rin siya matututo. Tinuturuan siya rito, dito kaya sa university, matututo na kaya siya magbasa ng Biblia? Pabasaan mo lang ang talata. Unang Korinto, Kapitulo 14, talatang 29, 30, 30. Magandang balita, Biblia. Hindi nila babasahin. Bakit? Hindi nila pwedeng ituro kasi yun Kasi may bayad na Ipinakilala na nga ni Kristo
Pagkatapos, meron po kasing nangangatuwiran eh. Ang reliyon namin, ang iglesia namin nasa Biblia. Wala po. Lalo na kasi po sa iglesia ni Manalo, tinuturuan sila. Bago ka umanib sa iglesia ni Manalo, tuturuan ka nilang huwag magpatawag na iglesia ni Manalo. Tuturuan ka nila. Palalabasin nila na ang kanilang reliyon o iglesia nasa Biblia. Wala po. Sila po ang magpapatunay. Mas maganda po. Babasahin natin ang isang pasugo. Ito po yung pasugo ng iglesia ni Manalo. Nasa Biblia ba ang kanilang reliyon o sekta? Babasahin ko ito para maunawaan po ninyo. Ito po. In the first century, the early Christian upheld the Bible and the truth about the Church of Christ. Ito po. Yung pong the first century, yung po ang nasa Biblia. Ulitin natin. In the first century, the early Christian upheld the Bible and the truth about the Church of Christ. In this last day, member of the Iglesia ni Cristo do the same. Ano po ang pagtuturo nila? Yung unang Christian, nung unang siglo, yun po ang nasa Biblia. Eh yung iglesyang kinaaaniban nila, ipinakikilala po nila na magkatulad. Iba po yung tutularan, iba po yung tumutulad. Tatandaan po natin. Kung matalino po kayo. Ang tinutularan nasa Biblia. Yung tumutulad wala sa Biblia. Ano po ang makikita natin sa tunay na pagsamba o pagtitipon? Yung tumanggap ng kaloob. Ang may karapatan na magsalita o magturo sa tunay na pagsamba. Ikukumpara natin sa iglesia ni Manalo. Pwede bang magministro ang iglesia, ang mga miyembro ni Manalo na walang bayad? Hindi. Kaloob bang masasabi ko nagbayad? Hindi. Magkakontra, magkalaban. Ipinakilala na nga ni Kristo 4:11. Sa inyo ipinagkaloob. Eh sa labas ng kanyang iglesia, hindi po kaloob. May bayad. Sa tunay na pagsamba, ang mga tumutugon sa pagsamba, hindi lamang po kinukolektahan ng bulod. Kailangan po magkaroon po sila ng karapatan na magsalita o magturo sa kinikilala nilang tagapagturo. Eh kapatid, pakibasa mo yung, kasi po sa panahon ngayon, meron na pong projector. Eh bakit sa Net 25 nakikita yung talata ng Biblia, binabasa sa TV screen? Sa mga pamamahayag nila, meron pong tinatawag na projector. Kung wala man Biblia yung mga kaanib. Eh pwede po bang pakilagay natin yung unang Korinto, Kapitulo 14, talatang 29, 30, 31 sa magandang balita, Biblia? Mag-request kayo. Para hindi po habang panahon nadadaya kayo. Kasi po ang nangyayari, dito po kukunan ka ng abuloy. Kukunan ka ng abuloy. Kukunan ka ng abuloy. Tabernakel. Kukunan ka ng bayan. Pero ang iglesia ni Manalo, baka sasabihin po nila alam niyo po ang katangian ng tunay na iglesia ni Cristo batay sa iglesia ni Manalo? Ang babasahin ko sa inyo ay isang pasugo. Magkatulad ba ang tunay na iglesia ni Cristo at saka iglesia ni Manalo? Magkatulad ba? Sila ang magtuturo kung anong katangian ng tunay na iglesia ni Cristo. Ganito ang ating matutunghayan sa isang pasugo po ng iglesia ni Manalo para maintindihan natin. Baka sasabihin po ng iba dagdag kaalaman po. Ito po ang isa sa mga katangian. Kasi po ang tunay na mga tagapagturo, hindi po sila kumikita ng bayad sa kanilang pagtuturo. Kahit saan sila makarating. Dahil tinanggap po nilang walang bayad, ibibigay po nila ng walang bayad.
Kaya kahit saan sila makarating, magtuturo sila ng libre. Wala akong bayad. At hindi po sila magtatayo ng eskwelahan. Bakit? Eh sa pagtitipon lang. Pwedeng gawin ng pagtitipon sa bahay. Bakit pa sila magtatayo? Eh kasi po pagka nagtatayo po sila ng ganun, pabor po yun sa mga nakapirma. Doon sa mga rehistro. Pagka ang isang sekta, meron pong siyempre po, nagpaparehistro sila. Kung sino po yung nakarehistro o sino yung pinaka-head, sa kanya yung lahat ng investment. Eh, ang tanong po natin, ano po ang katangian ng tunay na Iglesia ni Cristo? Tunay na tagapagturo. Ang pasasagutin natin ng Iglesia ni Manalo sa isang pasugo nila para maintindihan po ninyo kung anong katangian ng tunay na Iglesia ni Cristo. Ito po yung pasugo. Para maintindihan po ninyo. Ano po ang katangian ng tunay na Iglesia ni Cristo bakit sa pagtuturo ng Iglesia ni Manalo? Kaya bago po kayo masaktan, kung tinatawag po namin kayong Iglesia ni Manalo, huwag po kayo masasaktan. Sila po ang magpapatutuo kung anong katangian ng tunay na Iglesia ni Cristo na pag-aari ni Cristo. Yung tinutularan nila. Sino ba yung tinutularan nila? Yung Christian, yung nasa Biblia. Yung tumutulad, nasa Pilipinas. Ibig sabihin, wala sa Biblia ang tumutulad. Pasigin po ninyo. The Christian, God's people, in the latter times, are admonished to give as much as their heart can cheerfully give, for God loves a cheerful giver. Luke chapter 10 verse 7 states that the laborer is worthy of his hire. But he states, in what is your consist of food and drink? When he goes missionary journey, there is absolutely nothing in the Bible that specifies this for a specific religious services. Ulitin ko yung uli. There is absolutely nothing in the Bible that specifies this for a specific religious services. Ang tunay na Iglesia ni Kristong nasa Biblia, walang kinikitang bayad o specifies this. Yung tumutulad, meron pong university. Ang isa sa mga kurso, BEM, Bachelor Evangelical Ministry. Anong kinikita? Wisdom. Kaya suriin po ninyo ang inyong kinikilalang pagsamba o pagtitipon. Ang layunin lang nila sa mga miyembro magdala lang ng yaman o ng kinikita. Kaya yung kapilya dalahan lang ng pera para buhayin yung walang karapatan magtrabaho, payamanin yung walang karapatan magtrabaho. Hindi tunay na pagsamba. Kaya sa tunay na pagsamba, pwede kang maging tagapagturo. Eh sa Iglesia ni Manalo, ano man po, pupunta ka rito, hindi ka pwede maging tagapagturo. Pupunta ka rito, hindi. Eh ano pang gagawin? Eh wala naman palang silbi ang mga to. Eh bakit? Nawasan na naunawaan po ninyo. Kaya ko sinasabi na yung tunay na pagsamba o pagtitipon, pwedeng gawin sa bahay. Pagtitipon nyo sa bahay, pwede kang yung mga tinuturuan, pwede maging ministro. Eh bakit? Ganyan din po ang nangyari nung umpisa sa Iglesia ni Manalo. Kaya si Perito Manalo, nagkulong lang ng 3 days, 3 nights paglabas niya, ministro na.
ministro niya ngayon na. Pabasaan mo ng talata ng Biblia. Ayaw. Bakit? Kasi ang layunin lang nila, dalhan sila ng kayamanan, dalhan sila ng kinikita. Anong motibo bakit kailangan dalhan sila? Wala silang karapatan magtrabaho. Pinararaming mo yung walang karapatan magtrabaho sa isang bansa. Kaya kailangan nila ang proteksyon sa gobyerno. Kaya ganyan nilang nilalaro ang gobyerno o ang mga opisyal ng gobyerno. Kung tutuusin sila Manalo, ang may kailangan sa mga politiko. Pero ang lumilitaw sa ngayon, sa nangyayaring gulo sa Pilipinas. Kaya tungtuwa si Manalo nang mapalitan ng Senate Presidente. Baka maligaw tayo sa pagtuturo. Alam nyo, ang totoo niyan, yung nangyayaring gulo sa Pilipinas, may kaugnayan si Manalo. Ito po ang aking naipaglingkod. Maraming pong salamat sa inyong lahat.